Naghahanap ka ba ng affordable na townhouse na low down payment na meron 36 square meter na lot area at 45 square meter na floor area dito sa Tansa, Cavite? Kung yun ang hinahanap mo, tara, let's unlock your dream home. Nearby schools, hospital, places of worship, leisure destination, and commercial establishment. At ang maganda dito, napakalapit lang niya sa All Home Tansa. Nasa 200 meters lang siya or walking distance lang siya sa mall na All Homes. At ang maganda dito, basic finish up ang turnover at low down payment. My name is Justin Spalenbergo and welcome to another home tour. Today, nandito tayo sa Punta Dos, Tansa, Cavite para i-present sa inyo ang isa sa pinakabago naming property dito sa Tansa. Ang Westdale 2 na may lot area na 36 square meter at floor area na 45 square meter. So bago natin start yung tour na to, kung bago sa aking channel, please like, share this video, and subscribe to my channel. We're also on other social media like Facebook, Instagram, at TikTok. Start na natin yung tour dito. Sobrang excited ako pakita sa inyo itong napakagandang property na to dahil perfecto dun sa mga naghahanap ng low down payment dito sa Tansa, Cavite. Especially itong location na to dito sa Tansa is napaka-progressive niya na. Tsaka ang kagandahan nga dahil malapit siya sa All Home, syempre malapit lang yung mall na pupuntahan mo at magkakaroon dito ng malaking commercial space malapit sa All Home. Tsaka meron din tayong may shortcut na rin dito papunta dun sa Mega World na bypass road. So malapit lang ditong location. So kung naghahanap ka ng low down payment na at malapit pa sa mga establishment na kailangan mo, perfect yung location na to. So start na natin dito sa ating model. This is the Selena model na may floor area na 45 square meter at 36 square meter na lot area. For the 36 square meter, ito po siya. Yan, ito po, sakto po itong 36 square meter. So may space ka dito sa unahan for the future expansion ng bahay mo. So hindi naman po sila dito maikit sa subdivision na to. Kung mag-extend ka, kung anong gusto mong gawin sa unahan na to, pwede yan. So ito nga po yung ating 36 square meter. Mapapansin nyo ang facade natin, napaka-modern, contemporary, at syempre medyo basic lang tignan. Pero maganda tignan. So pasok naman tayo sa loob. For this one po, ang pinaka-actual natin sa pintuan, ito po siya. Flash metal door po siya. Yan, gawa po sa bakal ito. At ang hamba niya, gawa rin po siya sa bakal. So, quality ang magiging pintuan niya dito. So, mapapansin niyo po dito sa actual turnover natin, naka-tiles na po ito. Pero sa actual po, dito po, ito po kasing model na to is Westdale 1. So, sa Westdale 1 po kasi may tiles na. Pero sa Westdale 2 naman po, wala na po siyang tiles. So, ang difference lang po, hindi lang po naka-tiles itong sahig natin dito sa ground floor. Pero, yung size po ng bahay, ganito rin po siya kalapad. Mapapansin nyo nga yung ceiling natin. Yan po, maganda yung ceiling natin. Boost po ito. May biga po tayo sa bawat bahay. Siyempre, matibay ito dahil conventional ang pagkagawa ng bahay na to. So, may mga poste tayo. Hollow blocks. Yan, conventional po siya. So, mapapansin nyo yung ceiling natin, naka-metal deck na siya. So, pwede mong ipagandahin na lang to. Lagyan ng design, yung pinaka-ceiling nyo. So, this will be the living space. Yan, ito po yung pinaka-living space nyo dito sa bandang unahan. Pagpasensya nyo na medyo madumi. Dahil ito nga po actual turnover natin. Kung end unit ka or corner unit ka, meron ka mga bintana sa gilid, katulad nito. At yung sa unahan naman natin, meron tayong aluminum sliding windows. So, dito naman sa ating pinaka-staircase, yung staircase natin, yung frame niya is gawa siya sa bakal. Tapos, yung pinaka-step niya ay buo siya na concrete. So, bakal, ano po siya? Semento po siya. Pwede nyo na lang lagyan ng tiles or vinyl tiles. Itong hagdanan na ito, mas maganda na siyang tingnan. Or, pwede mo rin gawin, coveran mo to, gawin mo siyang storage space. So, pwede mo lagay dito yung pinaka-TV mo. Yan, di ba? Ang ganda nyo. Magandang idea yan, di ba? So, yan, pwede mo gawin storage space. Tapos, ang ganda nga niya kasi nga malapit na siya sa pintuan, dire-diretso sa paakyat. So, moving here, sa pinaka-dining space mo naman. So, for the dining space nga, ito nga po, yung pinaka-dining space mo. Maluwag siya, kasya dito siguro ang 5 to 6-seater na dining table. Nandito na nga rin po yung pinaka-kitchen natin. Yan po, naka-tiles na po siya. Meron tayong stainless steel sink. At syempre, pwede mo lagyan ng cabinet yan sa baba. Tapos lahat wala ng mga bintana natin sa likod is naka-jalousie na siya. So bakit po jalousie yung likod? Kasi mostly ng mga lumilipat dito na client namin is ine-extend tong likod. So mapapansin nyo dito nga sa likod, yan.
Upon turnover, ganito na rin po siya. Nakasementado na po yung sahig niya at meron na kayong pader. So kaya nga po, usually, kini-extend nila dito sa likod yung pinaka-kitchen nila. So, ang kagandahan yun, di ba? Malaki na yung space mo for the living, the dining, at sa kitchen as well. So yung toilet and bath, di ko na mapapakita dahil nakalock siya. Pero upon turnover po, maluwag naman po siya. Complete tayo ng accessories. May toilet with water closet po at wall hang lavatory. So, akita po tayo sa taas. Papakita ko sa inyo actual turnover. So, moving here dito sa ating pinaka-second floor, napapansin nyo naman yung staircase natin, di ba? Malapad naman siya. Nasa almost 1 meter na po yung lapad na yung staircase natin. Malalapad din po yung mga steps natin dito. So, wala kayong magiging problema kung may kasalubungan kayo. Tsaka usually, di ba, ine-enclose natin ito dahil nagkakaroon tayo ng room dito sa side na to. Meron tayo ditong fixed na bintana, so hindi magiging ganun kadilim yung pinaka-staircase mo. So, welcome po. Dito na tayo sa ating pinaka-second floor. So, simulan na natin dito sa bandang likod ng bahay natin dito sa second floor. Napansin nyo nga, naka-jealousy din sa likod. Kasi nga po, nasabi ko kanina, usually po, ine-extend nila itong bahay. So, another bedroom po ito. Kung gusto mong mag-expansion in the near future, perfect. So, saka diba, low down payment lang tayo dito. So, instead na magbayad ka ng malaki sa down payment, pwede mo na lang ipunin para sa extension ng bahay mo. So, this one po is provision for 2 bedrooms. So, pwede mo pa expand to in the near future. And then, yung ceiling nga natin, katulad nito, basic finish lang po siya. So, nasa sa inyo na po yun kung maglalagay kayo ng ceiling or lalagyan pa ng insulation. So, at saka napansin nyo, di ba, yung mga tubo or yung mga ano natin, J-box natin dito or junction box natin, wala pang mga outlet at switches. So, last na po nilang kinakabit yun upon turnover. So, moving here dito sa pinakaunahan, ito naman po yung dito nyo nilalagay yung pinaka-master bedroom mo sa side na to. So, maluwag po siya. Kasyang-kasya dito ang isang queen size na bed. Tapos, syempre, pwede mong lagyan na lang ito ng, dahil makinis naman yung pinakasahig natin, pwede mo na lang itong lagyan ng vinyl tiles. So, yung bintana nga natin sa unahan is aluminum sliding windows. Diba? Okay na itong Selena model na ito. So, punta naman tayo sa part na gusto mong malaman. Magkano po ba ito? Gaano ba kababa ang down payment dito? So, tara, baba tayo. Pakita ko sa inyo yung price. I hope na gusto mo itong napagandang property na ito dito sa Tansa, Cavite. Kung interested ka, syempre, gusto mong malaman yung presyo na itong bahay na ito. So, ito po, flash ko po dito. Ito na po yung price natin for this unit po sa Westdale 2. Yan po. Pwede nyo po siyang screenshot na lang. Yan, screenshot nyo. Napansin nyo, diba, ang baba ng down payment niya. At ang baba rin ng monthly amortization niya. Nasa 12 to 11,000 na po ang monthly amortization dito. At ang required income, syempre mababa lang din. Kung gusto mong magkaroon din ng co-borrower, pwede po yan dito. Available po ito through available po ito through Pag-ibig Financing, in-house financing at cash po. So yun po, ito po yung price niya, paki-screenshot na lang po. Kung nagustuhan niyo itong property na to dito sa Tansa, Cavite, you can contact us on our Facebook page. Click nyo lang po yung pinakaunang link dyan sa baba sa description, dediretso na po yan sa aming messenger. Click nyo lang po yan, makakausap nyo na po kami. Pwede nyo po kami tanungin kung ano po yung mga requirements, yan, for especially sa mga locally employed, OFWs yan. Pwede nyo po kaming kontakin sa link na yan. So, thank you so much for watching this video. If you like this video, please leave a like, share this video, and subscribe to my channel. We're also on other social media like Facebook, Instagram, and TikTok. Thank you so much for watching, and see you on the next one.